Ito kayang si Johnny Abarrientos ang papalit dito kay Coach Chito Victorero ng Magnolia. Itong si Coach Chito Victorero ayon sa mga reports na lumalabas ay baka last conference na ito sa Magnolia bilang head coach. Hindi naman siya totally sisibakin sa lineup pero baka ibahin ang posisyon. Katulad nito si Leo Austria sa San Miguel Beer na ginawang team consultant. Itong si Coach Chito Victorero baka gawin ding team consultant yan at i-elevate na head coach naman itong si Johnny Abarrientos. Si Johnny Abarrientos of course, kung kayo matagal ng PBA fan, alam nyo na isa ito sa pinakamagaling na players at marami na nagsasabi na siyang pinakamagaling na point guard to ever play na maglaro dito sa PBA. Matagal na nitong assistant coach dito sa Magnolia at sa panahon nga ngayon parang ito na ang time para si Johnny ay mabigyan ng oportunidad na maging head coach ng Magnolia. Si Johnny Abarrientos ay kasama doon sa mga assistant coaches ng Magnolia. Marami yan, pati si Jason Webb nandyan din. At ito si Chito Victorero, baka bilang na ang araw bilang coach kung sakaling hindi pa mag-champion ng Magnolia. Alam natin na may pressure na sa Magnolia na mag-champion dahil nga naka-finals na silang last time pero natalo dito sa San Miguel Beer. At baka ganyan na naman ang mangyari ngayon, sabi ng iba, dahil medyo nag-i-struggle sila. Sa ngayon, nasa second sila sa standings pero hindi masyadong impressive yung mga panalo nila. At sabi nga nung iba, hindi na sapat yung manguna ang Magnolia sa eliminations. Ang tinitignan na ngayon ng management ay mag-champion sila. Kapag hindi nag-champion ay disappointment yun kahit makapasok sila sa finals. So sa ngayon yan talaga ang gustong gawin ng Magnolia na sila ay makapasok sa finals at kung kinakailangan na magpalit ng coach ay gagawin na nila. Kaya hindi na ako magugulat kung ito si Johnny Abarrientos nga ay gawing head coach ng Magnolia at ipapalit na dito kay Coach Victorero na hindi mapag-champion ang team sa mahabang panahon. Ano nga ba ang nangyayari dito sa MVP group? Lalo na dito, tignan natin. Itong Meralco Bulls na talo sa Converge. Itong NLEX sunod-sunod na talo. Itong TNT nag-i-struggle din. Marami umasa na ang TNT ay magiging number 1 o number 2 pagkatapos makuha si Brandon Ganuelas-Rosser. Pero walang improvement sa kanilang performance. At ngayon, hindi pa sigurado kung sila ay makakapasok dito sa top 2 or di kaya doon sa best of 3. Pag minalas-malas, baka nandun sila sa twice to beat disadvantage. Samantala naman, itong Meralco, umpisa pa lamang ng conference, nag-i-struggle na talaga sila. At maraming ang usap-usapan ngayon na baka mapalitan si Coach Luby G. Trillo. Itong si Chris Newsome ay wala pa rin. Ang sinabi ni Newsome doon sa kanyang statement, committed siya sa Meralco habang nandun siya. Siyempre, lahat ng player yan ang sasabihin. Pero anong mangyayari kapag expired ng contract ni Newsome? Kaya yan ngayon ang issue na bumabagabag dito sa Meralco Bulls. At yan ang dahilan dahil wala silang kasiguraduhan kung anong magiging future ng team nila. Samantala naman, itong NLEX Road Warriors, ang ganda ng umpisa nila nitong conference na to. At maraming umasa nga dyan dahil nakuha nila si Robert Bolick. Pero nagkasunod-sunod na yung talo nila at yung talo nila sa Phoenix, grabe, 35 ang lamang. At napakasama pa ng depensa nila. Kaya ngayon marami ng tanong kung ano ang mangyayari dito sa Road Warriors. At siyempre kung magkakaroon na ng balasahan dito sa MVP group, tandaan natin doon sa Commissioner's Cup, ang agang nalaglag yung tatlo, itong NLEX, Meralco at TNT. At kapag yan ay nangyari ulit dito sa Philippine Cup, asahan natin na magkakaroon ng revamp dito sa MVP group na siyempre hindi nila gusto yung ganitong nangyayari. Talo na at itong San Miguel ay nagdodomina at nung finals nga nung last conference, parehong SMC teams ang naglaro. Kaya asahan natin na magkakaroon ng pagbabago dito sa tatlong nabanggit na koponan.